Number 3. The diameter of a pipe carrying water changes gradually from 150 mm at A to 400 mm at B. A is 5 meters lower than B. What will be the difference in pressure in kilopascals between A and B when 100 liters per second is flowing? Loss of energy is neglected. So, isulat natin yung ating mga given. First of all, loss of energy is neglected. Therefore, ang ating head loss is equal to 0. Binigyan din tayo ng discharge, 180 liters per second. Therefore, ang ating Q is 180 liters per second or 0.18 cubic meters per second. Binigyan rin tayo ng dalawang point A at B. So, i-drawing natin yon. Let's say, ito yung ating point A. Ito naman yung ating point B. Then, iset natin itong ating point A as our datum. Oops, palitan natin. Then, since ito yung ating datum, we can say that the elevation there is 0. Then, sinabi rin na yung difference in elevation ng A at B is 5 meters. Therefore, we can say that the elevation of B is also 5 meters. Kasi nga, 5 meters yung difference nila in elevation. Bali, ang hinahanap dito, ano daw yung difference in pressure between A at B? Difference in pressure between A at B. Bali, ang solution dito is gagamit tayo ng Bernoulli's equation. We can say that the energy at A is equal to the energy at B. Then, i-expand lang natin ito. Yung energy can be subdivided into the pressure head, the velocity head, as well as the elevation head. So, PB over gamma plus VB squared over 2G plus ZB. So, i-check natin kung meron ba tayong mga given ito. Unang-una, yung ating ZA is 0 to. Ito, 0. Then, itong ZB, meron na rin tayo. Yung PA at yung PB, yan yung hinahanap natin. So, ang problema na lang natin itong VA at PB. So, para natin yung kukunin? So, gagamitin natin yung discharge. Kasi nga, di ba, ang discharge is equal to area times velocity. Kaya, we can say that the velocity is equal to Q over A. So, kukunin muna natin yung ating VA at VB. So, wait. Nakalimutan ko palang calculator ko. Wait, kukunin ko muna. So, ang ating VA, pakikalkyo na lang, 0.18 over pi over 4. So, ano yung diameter natin at A? Sa A, ang diameter natin is 0.15 meters. Sa B naman, ang diameter natin is 0.45 meters. So, para sa velocity at A, 0.18 over pi over 4 times 0.15 squared. Bali, ang velocity at A natin is 10.186. Ang VB naman natin is equal to 0.18 over pi over 4 times 0.45 squared. Bale, ang ating velocity at B is 1.132. Ngayon, mag-substitute na lang tayo. So, PA over 9.81 plus 10.186 squared over 2 times 9.81 plus 0 is equal to PB over 9.81 plus 1.132 squared over 2 times 9.81 plus 5. Oops. Plus 5. Bale, itong PB, ililipat ko lang sa kabila. Then itong 10.186 squared, lipat ko sa kabila, then simplify. Bale, ito is magiging PA minus PB. So, pwede kong ipagsama yung PA at PB since same lang yung kanilang denominator. Then sa kabila, i-simplify na lang natin. 1.132 squared over 2 times 9.81 plus 5 minus 10.186 squared over 2 times 9.81. Bali, ito is negative 0.223. Then, itong 9.81, cross-multiply mo lang sa kabila para ang maging change in pressure natin is negative 2.2 kilopascals. So, yan ang ating sagot. A sample of soil weighing 145 grams is placed inside
the container having a volume of 500 cubic centimeters. Determine the unit weight of the soil if the volume of water added to the container with soil is 420 cubic meters. So, ang pinapahanap sa atin dito is unit weight, na ang units daw nito is kilonewton per cubic meter. Bale, binigyan tayo dito ng mass. Yung mass daw ng ating soil is 145 grams. Then, binigyan rin tayo ng volume daw ng ating container. Kasi, for example, ito yung ating container. Ang volume daw nito is 500 cubic centimeters. Dito daw, nilagay daw yung ating soil. Let's say, ito yung ating soil. Ito yung volume ng ating soil. Wait lang. Let's say, ito yung ating volume ng soil. Hindi natin yan alam. Volume ng soil. Pero, sinabi rin kasi, na naglagay daw dito ng tubig para daw mapuno daw yung container. Then, yung volume ng tubig na yun is 420 cubic centimeters. Bali, makukuha na natin yung volume ng ating soil. So, ang volume ng ating soil is volume total ng container minus volume yung tubig na nilagay para mapuno yung container. Kaya, ang volume pala ng soil natin is 80 cubic centimeters. So, gamit ito, makuha na natin yung ating unit weight. So, unit weight is equal to 145 grams all over 80 cubic centimeters. Wait lang 80 cubic centimeters. Next ay convert lang tayo ng units. So, kailangan natin is naka-kilonewton per cubic meters. So, alam natin na in 1 meters, there is 100 centimeter. Then, naka-cubic centimeter ito, kaya kailangan natin itong i-cube para ma-cancel out. Oops. Cancel to. Then, yung grams naman ang i-convert natin. There are 1,000 grams in 1 kilogram. Then, paano ba to? Sa 1 kilogram, merong 9.81 newtons. Then, merong 1,000 newtons in 1 kilonewton. So, cancel. So, ang ating unit weight is 145 over 80 times 100 cube times 1 over 1,000 times 9.81 over 1,000. So, 17.78 kilonewtons per cubic meter. Bale, ito yung ating sagot. Number 5. A 10 meters thick layer of soil has an initial void ratio of 1.2. Under a compressive load applied above it, the void ratio decreased by 1/2. Evaluate the reduction in the thickness of the clay layer. Bali, formula based lang ito. Ang formula dito is change in H all over H is equal to change in void ratio all over 1 plus initial void ratio. So, i-check natin yung ating mga given. Una, may given tayo dito na 10 meters. So, ito yung ating H. Next, meron tayong initial void ratio na 1.2. Ito yung ating A sub O. Then, ang sabi sa tanong, yung ating void ratio ay nag-decrease by 1/2. Bale, yun yung ating final void ratio. Yung 1.2 is babawasan mo daw ng 1/2. Nag-decrease siya into 1. Nag-decrease siya ng 1/2. Bale, ang ating final void ratio is 0.6. Then, ang hinahanap is yung reduction in thickness. Ito na yung ating change in H. Okay? Bale, mag-substitute tayo. Change in H all over 10 is equal to yung ating change in void ratio. That is 1.2 minus 0.6 all over 1 plus initial void ratio na 1.2. Bali, ang ating change in H is, pakikalkyo na lang yan, 1.2 times 10, 2.73 meters. Bali, yan ang sagot.